Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito ang ating headline, symbolic rollout ng COVID-19 vaccine para sa mga essential workers, inilarga na. Approval ng China sa Sinovac vaccine para sa mga bata. Good news ayon sa DOH. 1 milyong COVID-19 vaccines para sa nakababatang populasyon. Target idagdag ng Pilipinas. Mga private school nanganganib na magsara. Panibagong oil price hike, kasado na. Pagpapasabog na kinamatay ng isang football player sa Masbate City, kinundena ng PNP. Balita sa ibayong dagat, 30 katao patay sa train crash sa Pakistan. Sa sports balita, Hawks wagi sa Game 1 ng Eastern Semifinals ng NBA. Balitang pangkalusugan, Sabdinas, mayaman daw sa bitamina ayon sa pag-aaral. At sa showbiz, TV comeback ni John Lloyd Cruz nag-trending sa social media. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon sa patnubay ni Engineer Daniel Tenco. Kami ang inyong mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. At David Oro. Sa detalye ng mga balita, inilarga na ang symbolic rollout ng COVID-19 vaccine. Ito ay para sa mga essential workers o mga kabilang sa A4 priority group ngayong araw. Sa pangunguna ni Ginoong Joey Concepcion, ang Presidential Advisor on Entrepreneurship, isinagawa ang ceremony sa Mall of Asia Arena. Ayon kay Concepcion, idinaos ang pledging ceremony para magkaroon ng simbolo ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Ito'y para mapabilis na maisagawa ang pagbabakuna kontra COVID-19. Ani Concepcion, handa na sila sa programang nabanggit, ngunit dahil sa kakulangan ng bakuna ay hindi naiiwasan ang pagkakaantala. Una nang nakabili ang private sector ng 1.17 million na pisong halaga ng AstraZeneca COVID-19 vaccine na nakatakdang dadating sa Hulyo. Nakikita ng pag-asa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ngayoy pagbabakuna sa mga economic at government frontliners. Ito ang mensaheng ipinarating ng Pangulo sa naganap na symbolic vaccination sa mga nasa A4 priority category. Sa kanyang tape message na ipinalabas sa naturang event, inilarawan ng Pangulong Duterte bilang light at the end of the tunnel ang pagdating ng bulto-bultong bakuna kontra COVID-19 sa bansa. Sa pagsisimulaan niya ng mass vaccination sa maraming manggagawang publiko at pribadong sektor, matitiyak ang karagdagang proteksyon ng mga ito laban sa nakakahawang sakit. Ilan sa mga kabilang sa A4 priority group ang mga manggagawang nasa food industry, journalist, truck drivers, BPO personnel, food delivery writers, sales clerk at iba pa. Samantala, punteriya o target ng pamahalaan na babakunahan ang tinatayang 12 million essential workers na kabilang sa A4 priority group sa mga lugar na sakop ng NCR Plus. Batay sa datos ng Department of Health, sinabi ni Yusek Maria Rosario Berhere na buong bansa ay may kabuang 22 million essential workers na kinakailangang matulukan ng bakuna laban sa virus. Kasunod ng pagsisimula ng vaccination program sa A4 priority group, ilan sa mga sumusunod na lugar ang pwede nang magbakuna ng naturang sektor: NCR, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Batangas, Cebu at Davao City. Giit ni Berhere, ito'y dahil sa nakadepende pa rin sa supply ng bakuna kontra virus ang tagumpay naman ng pagtuturok nito sa mga essential workers.
Nakatakdang dumating sa bansa ang isang grupo ng mga eksperto mula sa Ministry of Health ng Israel. Ito ayon kay IATF advisor Dr. Ted Herbosa. Paraan niya magbigay ng ideya o suhestyon kung paano mapapabilis ang pagbabakuna sa Pilipinas gaya ng sa Israel. Ilan niya sa mga estratehiyang posibleng makuha ng Pilipinas mula sa Israel ay ang paggamit ng Digital Israel. Inaasahang makatutulong umano ang Israel para sa mas dumami ang mga Pilipinong magpabakuna, dahilan para mas madaling maabot ang herd immunity sa bansa. Well, nakita ko doon sa Israel, maganda yung gamit nila sa digital technology, no? Kasi lahat naka-electronic digital tech. Alam naman natin, ang Israel, mayroong tinatawag na ID, eh. Kaya mayroon silang national ID system. So lahat ng tao, madaling tawagin. Ang ginawa nila parang by age group, eh. Yun ang alam ko sa mga kaibigan ng Israel. Kaya mabilis nilang natapos. Ang tinig ni IATF advisor Dr. Ted Herbosa sa panayam ng DWIZ. Pinag-aaralan na ng gobyerno ang pagbibigay ng insentibo sa mga individual na fully vaccinated na kontra COVID-19. Sinabi ni Trade Secretary Mon Lopez, ikinukonsidera ng Interagency Task Force ang pagkakalob ng incentives para makapanghikayat sa publiko na magpabakuna na. Ilan-ayon sa posibleng insentibo na ibibigay ay payagan silang makalabas ng tahanan o bahay at pinaikling quarantine period para sa mga bibiyahe. Una nito, pinaikli na sa 7 araw ang quarantine period mula sa dating 14 days sa mga fully vaccinated na inbound travelers. Ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi obligadong magpabakuna ng COVID-19 vaccine ang mga overseas Filipino worker o OFW na pupuntang Singapore. Ayon kay Singapore Labor Attaché Sol B. Bryce, bagaman nagpapatupad ng maigpit na quarantine protocols, hindi naman kabilang dito ang pagpapabakuna. Ang tangian niyang pagdaraanan ng mga Pinoy upang makapagtrabaho sa Singapore ay ang 21-day institutional quarantine at RT-PCR ng 3 beses. Sa kasalukuyan ay nasa 200,000 Pinoy ang mga Singapore na karamihay professional, skilled worker, household service worker at healthcare worker. Samantala, Filipino-American groups na humihingi ng tulong sa US para mabigyan ng 5 million doses ng bakuna ang bansa, kapuri-puri ayon sa isang senador. Ang detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kapuri-puri ang ginawang pagsusumikap ng Filipino-American groups na maihingi ang Pilipinas ng 5 million doses ng bakuna kontra COVID mula sa Estados Unidos. Ayon kay Senator Leila de Lima, pinakita ng mga PhilAm leaders na hindi nila nakalilimutan ang kanilang mga kababayan dito kahit nasa Amerika na sila. Nananatilian na silang Pilipino sa puso at diwa, bagay na kahanga-hanga. Dahil sa pagsusumikap ng PhilAm groups ng mga registered nurses, doctors at community advocates na inaasahan 5 milyong AstraZeneca vaccines na darating sa bansa sa lalong madaling panahon. Ayon kay de Lima, malaki ang may tutulong sa bansa ng 5 million doses ng bakuna dahil maraming buhay ang mapoprotektahan laban sa nakamamatay na virus. Una rito, sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel B. Romualdez, na kabilang ang Pilipinas sa unang batch na makatatanggap naman ng donasyong bakuna mula sa surplus o sobrang vaccine ng US. Ayon kay de Lima, ang pag-donate ng US ng bakuna sa iba't ibang bansa kabilang na ang Pilipinas ay nagbibigay ng pag-asa at nagpapataas sa kumpiyansa ng marami na matitigil din na matatapos din itong pandemic na kinakaharap natin sa ngayon. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong naka sa DWIZ. Samantala, balita pa rin mula sa labas ng himpilan mula naman sa Kongreso. Yun daw pong 36,000 pesos na back pay ng mga demoted na mga nurse ay may update tayong tatanggapin mula kay Patrol 7, Jill Risonto. Pinababayaran ni Congressman May Defensor ang isang taong back pay ng mga demoted nurses sa sinatayang 36,000 bawat isa. Ayon kay Defensor, libo-libong government nurses ang binaba sa kanilang posisyon ng DBM noong nakaraang taon bilang bahagi ng binabatupad ng position modification ng siya base sa nilabas ng DBM circular noong Hulyo 2020. Sa naturang circular, ang mga nurses 11 rank ay binaba sa ranggong nurse 1 at binaba rin ang kanilang salary grade mula sa salary grade 16
na mayroong sahod na 36,628 hanggang 29,650, depende sa haba ng serbisyo tungo sa Salary 15. May sahod namang 33,575 hanggang 36,323 o diferensya ng 3,053 to 3,327. Ngunit naglabas ng desisyon ng Office of the President sa magitan ni Executive Secretary Salvador Mendoza noong Hunyo 1 kung saan nililigtad na naturang DBM decision, particular ng demotion sa nurses at pagbawas ng mga sahod. Instructor 7, Jill Reyes, sa Tokrokulas sa Himpina Metodong Kasblay Z. Samantala, inihayag ng Health Department na mauubos na ang 1.5 million doses ng AstraZeneca vaccine kontra COVID-19 at mapapaso na sa June 30. Sa datos ng DOH, sinabi ni Health Yusek Mirna Kabutahe na 80% ng naturang brand ng bakuna ay nagamit na bago maabot ang expiration date nito. Dagdag ni Kabutahe na ang karamihan sa naturang brand ng bakuna ay inilaan sa unang dose ng mga kabilang sa priority group ng gobyerno. Habang ang kalahating milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 na kaparehong brand na mapapaso sa July 31 ay gagamitin naman bilang second dose. Kasunod nito, para sa mas mabilis na roll-out ng mga bakuna sa bansa, nanawagan si Kabutahe na magpatupad ng mobile vaccination sa mga lokal na pamahalaan. Ito'y para sila mismo ang magpunta sa mga tutunukan ng bakuna ngayong tag-ulan. Welcome sa DOH o Department of Health ang pag-aproba ng China sa Sinovac COVID-19 vaccine para sa mga bata. Sa isang pahayag, sinabi ni Undersecretary Maria Rosario Vergere na bukas ang Pilipinas sa paggamit ng naturang brand ng bakuna sa mga menor de edad, lalo na kung makikita ang accuracy ng naturang pag-aaral, gayon din ang ebidensyang magpapatunay sa kaligtasan nito. Gayunpaman, sinabi ni Vergere na kailangan pa ring magsumite ng bagong aplikasyon ng pharmaceutical company ng naturang bakuna para sa pagbabago ng datos na nilalaman ng EUA o Emergency Use Authorization ng Sinovac vaccine. Oras na matapos ang naturang mga hakbang, ay agad naman itong pag-aaralan ng ating mga eksperto. Mababatid na bago nito ay napabilang na ang Sinovac vaccine sa tala ng WHO o World Health Organization na ginawaran ng Emergency Use Authorization. Samantala, sa ilang pang paksanang balita, pananatiling mataas ng sigil sa kuryente sa kabilang ipinatutupad na EPIRA Law, pinabubusisi sa Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Parang napako na ang pangako ng EPIRA na makapagbibigay ito ng murang kuryente at maayos na serbisyo para sa bawat Pilipino. Itiniyag ni Senator Riz Ontiveros sa paghahain ng resolution na nagsusulong na imbestigahan ng Senado kung bakit hanggang sa ngayon ay mataas pa rin ang singil sa kuryente sa kabila ng pagpapatupad ng Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA. Ayon kay Ontiveros, taon-taon na lang na may rotational blackout, pataas pa rin ng pataas ang binabayaran natin na electricity bill. Dapat anyang alamin kung sino ang nagkulang at nagpabaya at sino ang dapat papanagutin. Sa Philippine Energy Plan, ang Department of Energy sinasabi na kaya mataas ang singil sa kuryente ay dahil sa binabayarang buwis sa thermal efficiency ng mga planta ng kuryente at sa mas mataas na weighted average cost of capital para sa transmission at distribution. Pero ayon sa isang independent study, kahit wala ang mga buwis na ito, mas mataas pa rin ng 30% ang singil sa kuryente sa bansa kumpara sa mga karatig nating bansa sa Asia. Ang pagtaas ng singil sa kuryente at power outages ay hindi lang daw inconvenience sa household consumer, kundi hadlang din sa pagbangon din ng ating mga negosyo, pati na sa distance education ng mga bata. Kasama sa naisip pabusisi ang bukod na pag-aaral na nagsasabing may magagawa ang gobyerno para maibaba ng hanggang 2 piso ang singil sa bawat kiluwat ng kuryente. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong naka sa DWIZ. Babalik pang malalaking balita matapos ang ilang pagunita. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. At patuloy nga po ang balitaan. Kami pa rin ng mga tinig balita ko si Edwin Eusebio. At David Oro. Samantala, sa ilang pa mga paksanang balita, Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko kaugnay sa pagsasagawa ng mga party na itinuturing na super spreader events. Ayon sa Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, malaki ang tsansa
na sa ganitong mga pagtitipon ay kumalat ang COVID-19 dahilan para tumaas na naman ang kaso ng nakahawang sakit sa bansa. Kaya mulian niyang ipinaalala ng DOH na bawal pa rin ang mga pagtitipon gaya ng party, kasabay ng panawagan sa mga lokal na pamalaan na bantayan ang kanilang nasasakupan para maiwasan ang mga super spreader events. Hinimok ng DOH ang publiko na hanggat maaari ay manatili pa rin sa bahay at iwasang lumabas kung wala namang mahalagang pupuntahan upang tuloy-tuloy na maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Inasuhan na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang isang Homeowners Association President sa barangay Matandang Malala. Ito'y matapos man itong payagan ang resepsyon ng kasalan at inuman sa gitna ng pandemya. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, si Homeowners Association President Don Brabante na nagbigay ng pahintulot na magsagawa ng kasal at inuman sa naturang lugar. Kasong paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ang kinakaharap ng kaso ng opisyal. Naglabas na rin ng show cause order ang QCLGU laban kay Matandang Balara Barangay Chairman Alan Franza dahil sa insidente. Umabot na sa 72 bilang ng mga residenteng nagpositibo sa COVID-19 matapos ang naturang kasalan. Ilang lungsod sa Mindanao ang tinukoy ng Octa Research Group bilang areas of concern dahil sa patuloy na pagkalat ng coronavirus o COVID-19. Kabilang narito ang Cagayan de Oro, General Santos, Coronadal, Cotabato at Davao Cities. Ayon sa Octa, posibleng malampasan ng Davao sa susunod na linggo ang Quezon City sa may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso. Umakyat sa 54% ang infection rate sa Davao City sa nakalipas na linggo o 134 cases mula sa 206 cases noong May 31 hanggang June 6. Magugunitang isinailalim ang Davao City sa Modified Enhanced Community Quarantine mula June 5 hanggang 20 upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Sa ibang pagsalang balita, patuloy ang panawagan ng mga pribadong eskwelahan na ipatigil ang pagpapatupad ng bagong regulasyon ng Rentas Internas o BIR na nagpapataw ng mas mataas na buwis. Ayon sa Coordinating Council ng Private Educational Association o COCOPEA, kung hindi repasuhin ng BIR ang Revenue Regulation 5-2021, mapipilitan ng mga apektadong paaralan na magsara na lamang. Alinsunod sa RR 5-2021, dagdag na 25% corporate income tax ang ipapataw sa mga private school kahit karamihan sa kanila ang halos walang kinita dahil sa pandemya. Ipinunto rin ni COCOPEA Managing Director Joseph Noel Estrada na marami ring mga eskwelahan o mag-aaral ang naapektuhan o nagsilipat na lamang sa public schools. Dagdag pasanin sa publiko ang nakuumang na panibagong tasingil sa kuryente kasabay ng mga rotational brownout sa gitna ng pandemya. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe, hindi kailangan magbayad ng mas mahal ang mga consumer sa pumapalyang supply ng kuryente. Hindi anya tayo dapat mangapa sa dilim habang patuloy na nilalabanan ng COVID-19 na hindi nakikita. Iginiit ng senadora na dapat ay pinaghandaan at hinanapan ng kaukulang solusyon ng Department of Energy ang paglaki ng pangangailangan sa kuryente ng taong bayan noong tag-init. Inihayag ng mambabatas na ang inisponsoran niyang pag-amyenda sa Public Service Act ay magbibigay daan sa mas mahusay at mababang presyo ng mga pangunahing serbisyo na kailangan ng taong bayan sa gitna ng pandemya at para makabangon ang ekonomiya. At talagang natin ang latest sa COVID mula sa Maynila, Patrol 5, Aya Yupanco. Aya kami. Nadagdagan pa ng 6,539 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ngayong araw, Hunyo 7, ng Department of Health. Batay na rin sa pinakahuling datos, nasa 6,969 naman ang bagong mga gumaling sa sakit habang 71 lamang ang pumanaw na naitala ngayong araw. Sa ngayon, sumirit na sa kabuuang 1,276,004 ang mga kaso ng coronavirus sa bansa. Umabot naman sa kabuuang 1,195,189 ang mga gumaling
at 21,969 naman sa mga namamatay sa naturang sakit, habang aktibong kaso ay umabot na sa 58,854. Samantala sa lahat ng operational na laboratorio nitong June 5, mayroong 7 na hindi nakapagsumiti ng kanilang datos sa COVID-19 Document Repository System. Ito si Patron number 5, ayayupang ko nagulat, siyempre naman ito ng lakas, DWIC. Samantala, sa ilang pang malalaking balita, kinandilan ng Philippine National Police o PNP ang pagpapasabog ng New People's Armies na ikinamatay ni Far Eastern University football player Kate Absalon, kanyang tiyuhin at ikinasugat ng pinsan nito sa Masbate City. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Eliazar, inatasan na niya ang PNP Mimaropa na maglunsad ng manhunt operation laban sa rebelding grupo na nasa likod umano ng pagpaslang kay Absalon. Batay sa ulat, isang landmine ang pinasabog ng NPA habang nagbibisikleta na ang mga biktima sa Purok 4 Barangay Anas. Ipinagutos din ni General Eliazar na paigtingin ang police visibility sa nabanggit na lugar. Sa iba pang balita, muling magpapatupad ang dagdag na presyo sa kanilang mga produkto ang mga kumpanya ng langis bukas, kabilang sa maglalarga ng increase ang Shell at Petrogas na may dagdag 20 centavos sa kada litro ng diesel, 55 centavos sa gasolina, habang 60 centavos sa kerosene. Magsisimula naman ngayong alas 4 ng hapon ang price hike ng clean fuel, habang epektibo alas 6 ng umaga bukas ang dagdag na presyo ng iba pang oil companies. Ito na ang ikatlong sunod na linggong nagpatupad ng dagdag na presyo sa gasolina, ikatlong sunod na linggo sa diesel, habang ikalawang linggo sa kerosene. Mga balita sa labas ng bansa. Abot naman sa 30 katao ang patay sa train crash sa southern Pakistan. Ayon sa spokesman ng Pakistan Railways, patungo sanang Sargodha mula sa Karachi ang nasabing tren nang madiskarelito at mapunta ang bagon sa kabilang direksyon. Maliban sa mga namatay, marami ang nagtamo rin ng sugat at natrapa sa loob ng tren. Patuloy ang isinasagawang pagsisiyasat sa nangyaring aksidente at patuloy nagugulong ang investigasyon alinsunod sa panawagan ng mga biktima. Balitang Pampalakasan. Dinagit ng Atlanta Hawks ang unang panalo sa Eastern Conference Semifinals ng NBA. Naungusan ng Hawks ang top-seeded na Eastern Division na Philadelphia 76ers sa score na 128-124 sa Game 1 ng kanilang Best of 7 series. Nagpasiklab ng double-double, 35 points at 10 assists si Trae Young para sa 5th seeded na Atlanta, habang tumipa ng tig 21 points sina John Collins at Bogdanovic. Ayan. Tinangka naman isalba ni Joel Embiid ang 76ers sa pamamagitan ng kanyang 39 points at sa tulong ng 21 points ni Seth Curry pero nabigo silang makahabol sa kahit hawak nila ang home court advantage. Muling maghaharap ang dalawang koponan sa Game 2 sa baluarte pa rin ng 76ers sa Wells Fargo Center, Pennsylvania sa Miyerkules. Balita. Pangkalusugan. Ang paborito natin dalawa to. Sardinas. Ay, syempre, May masarap na ulam pala ito at pwede rin maging palaman. Ayuda. Kaya naman ipangsahog sa ating favorite pasta dishes. Kahit daw medyo malansa ka na, kung minsan, sa amoy pa lang, ipinabatid ng health expert na ang sardinas ang pinakamainam na source ng vitamin B12. Makatutulog daw na mapaganda ang cardiovascular system at nagbibigay ito ng enerhiya. Ang sardinas din ay mayaman sa omega-3 na nakatutulong namang protektahan ang mga nakararanas ng atake sa puso. So, ulipahin ng mga expert na walang problema kung kakain ng sardinas pero huwag gawing habit dahil sobra ang nakasasama rin naman. Balitang Showbiz. Partner, kamukha mo ito. Nag-trending sa Twitter kahapon ang naging TV comeback ni John Lloyd Cruz. Oo naman, oo. Grabe. Kung saan ang guest siya sa isang popular online shop na ginamp sa Smart Araneta Coliseum at live na napanood sa GMA7. Ang host at producer ng show na si Willie Revillame ang nasa likod ng unang live television appearance ni
Lloydie matapos ang halos 4 na taon nitong pagbabakasyon sa showbiz. Naging mainit ang pagsalubong ni Willie kung saan binigyan nito ng magandang introduction ng aktor. Aminado naman si Lloydie na nanginginig siya sa kanyang muling paglabas sa publiko kasabay ng pagpapasalamat kay Willie dahil sa tulong nito sa kanyang pagbabalik telebisyon. Mahalata rin kay John Lloyd na nagpipigil ng luha habang pinakikinggan ang mensahe ni Willie tungkol sa kanyang desisyong bumalik sa industriyang pansamantala nitong tinalikuran. IZ Balita Nationwide. At yan po naman mga kaibigan, subayin nyo ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide. Dito sa DWIC, may tudong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo, numero 1. Tapat numay po naman ni Daniel Tenco. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Edwin Eusebio. At David Oro. IZ Balita Nationwide.